po sa ating Senior Pastor. Blessed evening, Tay. Tay, ilang admit po.
Amen. Sa palang gabi po sa ating lahat, sa ating Bishop Ross Nasuelo at Pastor Glory, maging sa ating Senior Pastor Tay Alex at sa lahat ng mga kapastoran, mga PMEs at mga lingkod ng Diyos na nakadalo sa gawain nito, lalo na sa Zoom at sa mga makikinig din sa FB Live. Pinagpalang gabi po sa ating lahat. Amen. So, tayo po ay makipagbuklatan po mula sa aklat ng Genesis chapter 32 verse 22 hanggang 31. Amen. Nariyan na po bang lahat? Kung nariyan na po, at ito po yung sinasabi, verse 22. nang gabi ring iyon, gumising si Jacob at itinawid sa ilog Jabok ang dalawa niyang asawa, 11 anak at 2 asawang lingkod. Verse 23, pagkatapos maitawid ang lahat niyang ari-arian, verse 24, naiwang mag-isa si Jacob. Doon nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa pagbubukhang liwayway, verse 25. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito'y nalinsad. Verse 26, sinabi ng lalaki, bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan, wika ni Jacob. Verse 27. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya ay si Jacob. Verse 28. Sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Verse 29. Ano namang pangalan ninyo? Tanong ni Jacob. Bakit gusto mo pang malaman? Sagot naman ng lalaki. At binasbasa niya si Jacob. Verse 30, sinabi ni Jacob, nakita ko ang muka ng Diyos. Gayon may buhay pa rin ako. At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Last verse, 31. Sumisikat na ang araw nang umalis siya roon at papilay-pilay na lumakad. Papuri sa Panginoon sa pagbasa ng banal na salita. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Hallelujah. Father God in heaven, Lord Jesus, Holy Spirit, patuloy Panginoon, pinupuri ka namin at nulhatid nga dakila, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa patuloy, Lord, na pribilege muli na magamit mo ang aking buhay, Panginoon, na makapaghayag ng iyong salita sa oras na ito, Panginoon. Patuloy akong humingi ng tawad sa iyo at patuloy, Panginoon, na humingi ng Lord, ng pagsama mo, Panginoon, sa oras na ito, Lord God, at patuloy, Lord, na maranasan, Panginoon, yung pagsama at may pahayag ko, Panginoon, ng buong linaw o yung mga salita sa oras na ito, patuloy, Lord, na maging pagpapala sa aming buhay. Patuloy kami umamin, Lord, na apart from you, Lord God, we can do nothing, God. Patuloy ko lamang ang Diyos na aking maparangalan sa aking buhay at ako namang ibaba. Maraming po salamat, Lord, na kinapo namin ng katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Muli po at isa pong pinagpalang gabi po sa ating lahat. Amen. So mga kapatid, kapag narinig ba natin na ang salitang pagpapala o yung blessing, ano ba yung unang pumapasok sa ating naisipan? Para sa marami, sa ating panahon ngayon, ang pagpapala ay madalas natin tinutumbasan sa material na bagay. Amen, magandang trabaho, yung may malaking ipon sa bangko, o may bagong sasakyan, o kaya yung may marangyang buhay. Amen? At dahil uhaw ang tao sa mga ganitong uri ng pagpapala, marami ang handang gumawa ng kahit na ano, makuha lamang ito. Uso sa ating lipunan yung kasabihan na diskarte lang yan. May mga nagpamanipula ng timbangan sa palengke o yun na naman sasabi diskarte lang. Amen? O ito yung isang uri ng panlalamang. May mga nagdadaya sa kanilang tax o deklarasyon ng kita. Amen? May mga naninira din ng kasamahan sa trabaho para lang sila ay ma-promote. Sa mahabang panahon, tulad ng karakter na ito sa Biblia na si Jacob, ng hari ng diskarte o yung ang pangalan niya ay nangangahulugan na manlilinlang o nang-aagaw. Ninakaw niya ang pagkapanganay ng kanyang kuya na si Esau gamit ang isang mangkok ng sabaw at niloko niya yung kanyang bulag na ama na si Isaac upang makuha yung basbas sa paningin ng mundo. Matagumpay si Jacob dahil yumaman siya, pero ang pagpapala nakuha sa panlilinlang ay walang kalakip na kapayapaan. Nabuhay si Jacob na laging tumatakbo
at laging may takot. Kaya sa oras na ito, sa ating teksto natin pagbubulayan sa gabing ito, amen, sa Genesis chapter 32 verse 22 to 31, dinala ng Diyos si Jacob sa dulo ng kanyang sariling lakas. Amen, sa pampanailog ng Jabok. Kaya bago niya hinarap ang galit ng kapatid ni Esau, nakatagpo niya ang Diyos sa isang matinding pakikipagbuno. Amen. So, doon niya natutunan yung tunay na kahulugan ng pagpapala. Kaya yung ating topic sa gabing ito, natin na pagbulay sa oras nito, mula sa panlilang tungo sa pinagpala. Ating tema, paano natin mararanasan ang tunay na pagpapala mula sa Diyos. Amen. Makikita natin ito sa verse 24. Amen. Sabi po dito sa verse 24, amen, na ating teksto nating pagbubulay sa oras na ito. Amen. Sabi niya po dito na yung ating point 1, mararanasan natin ang tunay na pagpapala sa pamamagitan ng pagharap sa Diyos sa katahimikan at pag-iisa. Amen. Sinasabi sa talata na ang naiwang mag-isa si Jacob at nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki. So bago baguhin at pagpalain ng Diyos si Jacob, kinailangan muna niya itong ihiwalay. Ipinadala ni Jacob sa kabilang ibayo ang lahat ng kanyang kayamanan, mga asawa at mga anak. Wala siyang magarang kortina o maraming tauhan na pwedeng pagtaguan. Siya ay hubad at mag-isa sa harap ng Diyos. Amen. So patuloy na iniwan niya ang lahat. So isipin po natin, tulad ng isang cellphone, kapag marami tayong bukas na application, amen, tulad sa Facebook, YouTube, TikTok, games at iba't iba pa, kapag sumasabay na tumutunog yung ating notification sa ating cellphone, madaling uminit ang ating cellphone at mabilis na madrain yung battery nito. Minsan kailangan natin i-turn off ang lahat ng notification o ilagay sa do not disturb. Amen. Mode para lamang makapag-charge ito ng maayos. Sa parehong paraan, ang ating buhay ay punong-puno ng ingay at distraction. Kung hindi natin papatayin ang ingay sa mundo ito, hindi natin marinig ang bulong ng Diyos o yung sinasabi sa atin. Amen. So, sa Hosea 12 verse 3 to 4, sabi diyan, sa sinapupunan ay hinawakan niya sa sakong ang kanyang kapatid at sa kanyang kalakasan ay nakipagbuno sa Diyos. Siya umiyak at humingi ng laking habag sa kanya. Pinapakita dito na ang pakikipagbuno ni Jacob sa lalaki na ayon sa mga teologo ay ang Panginoong Jesus bago siya nagkatawang tao ay nangyari sa kanyang pag-iisa. Doon niya na-realize na kailangan niya yung habag ng Diyos. Amen. So bilang sa ating mga bilang mga mananampalataya sa panahon natin ngayon, amen, takot na takot tayo minsan na tayo mag-isa. Pag gigising pa lang natin, amen, ano po ba lang una natin ginagawa? Kape po ba? Cellphone ba agad ang hawak natin? Kapag tahimik ang ating bahay, nagbubukas tayo ng TV o radyo. Ngunit kung gusto mong maranasan ng tunay na pagpapala, amen, kailangan natin matuto maglaan ng oras o yung quiet time, pananalangin sa ating Panginoon. Kaya nga, doon mo lamang marinig yung direksyon ng Diyos para sa ating pamilya, sa ating trabaho at sa ating buhay. Kaya salamat nga kay Lord dahil meron tayong ganito na gawain. Hindi lang sa downwatch, hindi lamang sa ating sunset prayer. Amen. Talagang doon natin narinig ang tinig ng ating Panginoon, yung kanyang mga salita natin napapakinggan. Amen. Nagsisilbi ito sa atin na pagpapala. Amen po ba? Napakainam sa umaga pa lang, nakarinig tayo ng salita ng Diyos, pinapalakas na tayo. Amen. At nararanasan natin yung biyaya ng Panginoon. Amen. Sabi dito, sa sinapupunan, hinawakan niya ang sako ng kanyang kapatid at sa kanyang kalakasan ay nakipagbuno sa Diyos. Oo, siya nakipagbuno sa anghel at tagtagumpay siya. Siya umiyak at humingi ng habag sa kanya. Pinapakita na si Propeta Hosea na nakikipagbuno si Jacob ay hindi isang pagtatangka na talunin ng Diyos sa physical na lakas, kundi isang paghahanap ng habag o ang tunay na tagumpay sa harap ng Diyos ay hindi nakukuha sa pagiging matigas ng ulo o sa paglaban sa Kanya, kundi sa ating naranasan natin tunay na pagpapala sa pamamagitan ng tapat. Amen. Sa patuloy mararanasan natin yung ating matunay na pagpapala sa pamamagitan ng pagharap sa Diyos sa katahimikan at pag-iisa. Kaya magkaroon po tayo ng time sa pananalangin natin. Ginagawa pa po ba natin yon? Amen. So, pangalawa, paano po natin ito mararanasan yung pagpapala mula sa ating Diyos? Mararanasan natin to yung tunay na pagpapala kapag dinurog ng Diyos yung ating sariling lakas at
pagtitiwala sa ating sarili lamang. Makikita ito sa verse 25. Amen? So sabi niya dito, nung makita ng lalaki na hindi niya matatalo si Jacob, tinampas niya ito sa kasukasuhan ng hita, kaya't napila ito habang sila'y nagbubuno. Ang hita ang pinakamalakas na bahagi ng katawan ng isang wrestler o yung isang mga manlalaro. Dito nanggagaling yung kanyang balanse. Paano siya agad tumumba? Sa pagpalo ng Diyos sa hita ni Jacob, binasak niya ang pisikal na lakas at katigasan ng ulo ni Jacob. Nang mapilay si Jacob, hindi na siya makatayo para lumaban. Yung tanging kaya na lamang niyang gawin ay patuloy na humapit sa kanyang kalaban. Ang kanyang kahinaan ay nagturo sa kanya na sumuko at umasa ng buo sa ating Panginoong Diyos. Amen. So, tulad na lamang po ng sa isang kabayo, no, mabangis at mailap at napakalakas. Ngunit, hindi ito pakikinabangan ng kanyang may-ari hanggat hindi ito sinisira o sinusupil. Kailangan basagin ng master ang matigas nitong kalooban upang matutong sumunod sa renda. Kapag sumuko na ang kabayo sa kanyang master, doon pa lamang lalabas ang tunay nitong ganda, silbi at lakas. Amen. Kagaya po sa aklat ng Korinto, ikalawang Korinto chapter 12 verse 9, ngunit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na para sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Tulad ni Apostol Pablo na may tinik sa lalamunan o sa laman. May tinik sa laman, natutunan ni Jacob na yung tunay na lakas ay nagmumula kapag kinikilala natin ang ating kahinaan sa harap ng Diyos. Amen. Maraming tulad sa atin, maraming beses na pinapayagan ng Diyos na tayo ay makaranas ng kabiguan marahil sa negosyo, sa kalusugan, sa ating relasyon. Amen? Sa ating pamilya. Akala natin, pinaparusahan tayo ng Diyos. Amen. Ngunit ang totoo, pinipila niya lang tayo o tayo ay dinudurog o tayo nakakaranas ng pagsubok, amen, upang matanggal, maalis yung ating mga yabang o yung sa sariling diskarte o sa sariling lamang natin umasa. Gusto ng Diyos na kapag tayo na mapagod ka sa sarili mo lakas, upang matutunan mo nang sabihin na, Panginoon, hindi ko na po kaya, ikaw na po ang kumilos. Amen? Doon magsisimula yung tunay na pagpapala. Amen po ba? So kapag ibinigay natin sa Panginoon na hindi natin kaya ang bagay natin kinakaharap, amen, hingin po natin yung guidance ng ating Panginoon, ibigay natin sa kanya ating mga dalahin, amen, ang Diyos tutulong po sa atin. Mararanasan natin yung tulay na pagpapala. Pag dinulog tayo ng Diyos sa ating sariling lakas at pagtitiwala sa sarili. Amen. Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Amen. Kaya napakainam po talaga na sa Diyos po tayo umasa, hindi sa ating sariling lakas o sa sarili nating kaunawaan lamang. Dahil yung salita na manalig o lean sa English ay naglalarawan ng pagsandal ng iyong buong bigat sa isang bagay para hindi ka mabuwal. Sinasabi sa atin sa talata na huwag tayong sumandal o manalig sa ating sariling karunungan o diskarte. Bakit? Dahil ang limitadong ating isip ng tao ay madaling magkamali at madalas tayong madalas sa mga malinlandas. Amen. Nang pilayan ng Diyos yung hita ni Jacob, pinilit niya si Jacob na huwag nang sumandal sa sariling nitong lakas. Ang tanging paraan para hindi siyang buwal ay sumandal, sumuko ng buong puso sa ating Panginoon at magpakumbaba. Sipin po natin, no, kapag ang isang tao na gumagamit ng baston o worker dahil mahina ang kanyang binti, kung ang taong ito ay pilit na maglalakad ng mag-isa nang hindi sumasandal sa kanyang baston, tiyak na siya ay madadapa at masusugatan. Ngunit kapag inilagay niya yung kanyang buong bigat sa baston, nagkakaroon siya ng balanse at lakas na makapagpatuloy. Ang Diyos ang ating baston. Kapag pinilay niya ang ating tiwala sa sarili, tinuturuan niya tayo isandal yung ating buong bigat sa Kanya. Amen. Sa panahon natin ngayon, madalas natin marinig ang payo ng mundo. Maniwala ka sa sarili mo, kaya mo yan. Ngunit bilang mga Kristiyano, ang ating lakas ay hindi nanggagaling sa ating self-confidence, kundi sa ating God's confidence. Kapag dumaranas tayo ng mga sitwasyon na hindi natin nauunawaan, tulad ng biglang pagkawalan ng trabaho, pagkakaroon ng matinding karamdaman, o huwag natin
piliting intindihin ito gamit ang sarili lamang nating utak o kaisipan. Ito ang oras para sabihin natin na, Panginoon, hindi ko po maintindihan mga nangyayari, ngunit buong puso akong umaasa o sumasandal sa iyo. Amen po ba? So, maging gayon din sa aklat ng Isaiah chapter 30 verse 15. Sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoong Yahweh, ang banal ng Israel, sa pagbabalik loob at kapahingahan kayo maliligtas. Sa katahimikan at pagtitiwala ang inyong magiging lakas. Ngunit ayaw ninyo. So, nung panahon po yun, nung propeta Isaiah, ang mga Israelite ay natatakot sa pagsalakay sa mga kaaway. Sa halip na humingi ng tulong sa Diyos, gumagawa sila ng sarili nilang diskarte o nakipag-alyasa sila sa bansa ng Ehipto upang humiram ng mga kabayo at sundalo. Ngunit sinabi ng Diyos na ang tunay na lakas at kaligtasan hindi matatagpuan sa kanilang pakikipaglaban o sa tulong ng tao. Matatagpuan ito sa kapahingahan, katahimikan at pagtitiwala lamang sa ating Diyos. Inisipin natin na kung may isang tao din na nalulunod habang pilit niyang ginagamit yung kanyang sariling lakas para din siya lumalaban at sumisisid sa tubig ng may takot, lalo lamang siya lumulubog o nauubusan ng hininga. Ngunit kapag huminto siya magpumiglas at siya ay nag-relax lamang, hinayaan niya na yung lifeguard na hawakan siya, madali siyang maililigtas. Ganon din ang pagsuko sa kamay ng tagapagligtas, ang tanging paraan para tayo ay makaligtas. Amen. So, kadalasan nga kapag may problema tayo, para din tayo nakikipagbuno sa tubig tulad ng taong nalulunod. Natataranta tayo sa mga paghahanap ng solusyon, humihiram ng pera kung saan-saan, magtatanong kung sino-sino at hindi na minsan makatulog sa gabi dahil sa matinding pag-aalala. Ang paalala ng Diyos sa atin, tumahimik ka, magtiwala sa ating Panginoon. Ang tunay na pagpapala at lakas hindi dumarating sa iyong pagkataranta o sa sarili mong pagpapagal, kundi sa iyong kapahingahan sa presensya ng Diyos. At hayaan mo ang iyong lifeguard sa iyong buhay ay ang Panginoong Jesus. Siya ay magliligtas, mag-aahon sa iyo mula sa iyong mga pinagdaraanan. Amen po. So yung pangatlo po sa ating tema na ating sasagutin sa gabing ito, paano natin mararanasan ang tunay na pagpapala mula sa ating Diyos? Makikita ito sa verse 27. Sabi po dito, tinanong niya si Jacob, ano ang pangalan mo? At sinabi niya, Jacob. So, nung nakaraan ng tanongin si Jacob ng kanyang amang si Isaac, sino ka? Nagsinungaling siya at sinabing, ako po si Esau upang magnakaw ng basbas. Ngunit, ngayon, sa harap ng Diyos, hindi na siya pwedeng magkunwari. Na nung sumagot siya ng Jacob, ginawa niya ang kanyang pinakamatapat na kumpisal. Inamin niya na siya yung manininlang, siya yung mga agaw. Amen po. So, kaya yung ating puntos na pangatlo, mararanasan natin ang tunay na pagpapala sa pamamagitan ng tapat na pag-amin sa ating tunay na kalagayan. Amen po. So, isipin natin na kapag tayo minsan pumupunta sa isang doktor, kung ikaw ay may sakit, ngunit natatakot ka o naiyak ka magsabi ng totoo mong nararamdaman at nagsisinungaling ka sa doktor mo, okay naman po ako, hindi ka mabibigyan ng tamang gamot. Ang paggaling ay nagsisimula lamang kapag tapat mong inaamin kung saan ang masakit sa iyo at kung gaano ito kalala. Amen? Katulad din sa atin kapag tayo ay may kasalanan nagagawa na hindi kalooban ng Panginoon. Amen? Tayo po ay humingi ng tawad sa ating Panginoon. Sabi nga sa unang 1 chapter 1 verse 9, kung ipapahayag natin yung ating mga kasalanan, siya yung tapat at matuwid na magpapatawad sa ating mga kasalanan at lilinisin niya tayo sa ating mga kalikuan. So, yung hindi dumarating yung pagpapala, kapatawaran at paglilinis kung patuloy natin na itinatago yung ating mga kasalanan o yung ating mga karumihan na ating ginagawa. Amen. Yung ating pag-amin o yung confession natin, nagbubukas ng pinto ito sa biyaya mula sa ating Panginoon. Amen. So, sa ating ngayon, amen, madalas pa tayo na nagsusuot ba tayo ng maskara? Amen. Kapag araw ng linggo, nagpapanggap ba tayo okay lang? Yung ating buhay, pamilya, pananalapi, kahit ang totoo, wasak-wasak na ito. Amen. Tandaan natin, hindi kayang pagpalain ng Diyos ang peke na version natin. Kung
Kung gusto mo nga maranasan tunay na pagpapala, lumapit ka sa Diyos ng tapat. Sabihin mo sa Panginoon, ako po ito. Marami pa akong pagkukulang. Nagkasala po ako sa iyo. Tulungan mo po ako. Amen? So, patuloy na tayong umamin sa ating Panginoon at patuloy hingin natin ng tawad ano man yung ating mga nagagawang pagkakamali, kasalanan. At huwag na po natin itong lakaran uli. Amen po. At patuloy na sabi dito, sa aklat ng Awit 32 verse 3 to 5. Nung hindi ko pa ipinagtatapat ang aking mga kasalanan, buong araw akong nanlulumo at nanghihina ang aking katawan. Ngunit sa wakas, ipinagtatapat ko ang aking mga kasalanan sa inyo. Hindi ko na itinatago pa at pinatawad niyo ako. Amen. So, binahagi din ni Haring David yung kanyang personal na karanasan ng subukan niya itago yung kanyang kasalanan. Ito yung pangangalan niya kay Bathsheba at yung pagpatay kay Urias na asawa nito. Noong siya ay nagpapanggap na okay, banal pa rin siya sa harap ng tao, dumaranas pa rin siya ng matinding bigat ng kalooban, mga may panghihina ng katawan at kawalan ng kapayapaan. Ngunit nang magpasya siyang aminin ang lahat sa Diyos, amen, nang walang pagtatakip, doon niya naranasan yung kaginhawaan at yung tunay na pagpapala ng kapatawaran. So, maging isipin din natin tulad ng isang tao na naglalakad habang halimbawa isang bata may mabigat na pasanin sa loob ng kanyang backpack. Habang pilit niya tinatago yung backpack, nagkukunwaring magaan yung kanyang bag, amen, habang naglalakad, patuloy sumasakit yung kanyang likod. Amen. Nanghihina yung kanyang tuhod. Ngunit kasandali ibababa niya ang bag. Amen. Doon pa lamang niya mararanasan na makakahinga ng maluwag at nakakalakad ng may kalayaan. Amen po ba? Ang pagtatago natin ng kasalanan ay parang pagpasa ng mabibigat na bato sa ating puso. Maraming tao ngayon na nakakaranas na tinatawag na depression o yung anxiety, yung matinding bigat ng kalooban na hindi maipaliwanag, na kuminsan yung dahilan na hindi lamang stress sa trabaho, kundi may mga nakatagong kasalanan o lihim na buhay na pilit nating itinatago. Amen? Sa ating pamilya, sa ating simbahan, o yung pagbabalat kayo ay nakakapagod. Tinatawag tayo ng ating Panginoon sa oras na ito. Amen? Tayo po ay ibaba na po natin ano may mga bigatin natin, ano may mga lihim natin. Amen? Ipagtapat na po natin sa Kanya. Amen? Ibigay po natin sa ating Panginoon. Amen? Lumapit tayo sa Panginoon Diyos at bibigyan niya po tayo ng kapahingahan. At siya rin po yung magpapatawag sa atin. Amen? Kawikaan chapter 28 verse 13. Siya nagtatakip ng kanya mga pagsalangsang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. So yung nagkukubli ng kanyang sala hindi mapapabuti, ngunit pahabagan ng Diyos yung nagbabalik loob at nagsisisi sa kanya. Amen. So napakalinaw ng prinsipyo ng ating Biblia. Walang tunay na tagumpay o pag-unlad. Amen. Para sa taong nagtatakip ng kanyang kamalian, kalikuan. Kapag itinatago natin yung ating kasalanan, hinaharangan natin yung agos ng pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Ngunit kapag ginawa natin yung dalawang bagay, pinahayag natin, nag-confess na tayo at iniwanan natin yung ating mga kasalanan. Amen. At mararanasan natin yung pagpapala mula sa ating Diyos. Kaya nga sa panahon natin ngayon, mas madali nang magtago ng kasalanan dahil sa teknolohiya. Amen. Sa mga bagong technology. May mga nagtatagong chat, may lihim na mga transaction. Amen. May mga bisyo na walang nakakaalam, kundi yung sarili lamang. Amen. May mga ginagawa na hindi maganda. Ngunit tandaan natin na yung babala ng kawikaan, amen, hindi tayo giginhawa o unlad kung patuloy natin itong itatago. Baka akala mo nakakalusot ka dahil hindi ka nahuhuli ng asawa mo, ng magulang mo, ng pamilya mo, o ng mga kasama mo, pero nakikita ka ng Diyos. Ngayon, piliin mong maging tapat. Pagtapat mo ito sa Kanya, sa ating Panginoon, at hilingin natin yung lakas na talikuran natin ang mga bagay na ito. Doon mo pa lamang mararanasan yung tunay at walang katulad ng pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Maging sa iyong pamilya. So, maging sa ating pang-apat na ating puntos.
Sa ating tema na sasagutin, paano natin mararanasan ang tunay na pagpapala mula sa Diyos? Makikita po natin ito sa verse 28. Amen? So, sabi dito, verse 28, sinabi ng lalaki, hindi na Jacob ang itatawag sa iyo, kundi Israel, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay. Amen. So, nang sumuko at nagtapat si Jacob, hindi siya pinarusahan ng Diyos. Sa halip, binigyan siya ng bagong pangalan, Israel. Isipin ng Diyos, ang Diyos ay nakikipaglaban. Amen? Ang kanyang nakaraan bilang manlilinlang ay tinapos na ng ating Panginoong Diyos. Binigyan siya ng bagong pagkatao at bagong tadhana. Kaya yung ating pang-apat na puntos, mararanasan natin ang tunay na pagpapala sa pamamagitan ng pagtanggap ng bagong pagkatao mula sa Diyos. Amen. So tulad na lamang, amen, ng isang uod o yung caterpillar na gumagapang sa lupa, 'di ba? Madumi, ito ay mabagal, ngunit kapag pumasok ito sa loob ng kukon, sumasailalim ito sa proseso ng metamorphosis. Paglabas nito, hindi na ito uod na gumagapang lamang. Ito isa ng napakagandang paru-paro na malayang lumilipad, hindi na nito babalikan yung kanyang paggapang sa putik dahil binigyan na ito ng bagong katawan at bagong buhay. Amen. Kaya tulad natin, mga lingkod ng Diyos, mga mananampalataya, sa sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 17, kaya't kung ang sino man ay naka Kristo, siya ay bago ng nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Narito ang lahat ay naging bago. Amen. So ito yung pinakadahilang pagpapala na inaalok sa atin ng Ebanghelyo kay Kristo Jesus. Yung ating mga lumang kasalanan, mga lumang mga diskarte, pinapatawad at binubura ng ating Panginoon. Binibigyan niya tayo ng ganap na bagong buhay at bagong pagkakakilanlan bilang kanyang mga anak. Amen. So baka ngayon mayroon pang bumubulong sa iyo ngayon na di ka na magbabago o palagi mo naaalala yung mga kasalanan mo, yung mga nakaraan. Amen. Ngunit kung ikaw ay sumuko na sa ating Panginoong Hesus, hindi ka na tulad ni Jacob. Ikaw na ay binigyan na ng bagong pangalan. Huwag mo nang balikan yung lumang gawi mo ng panlilinlang, mga maling diskarte, dahil ikaw ay bago na. Amen. Mula nang tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, siya na ay ang kasama natin. Amen. So, patuloy sabi sa aklat ng ating Efeso chapter 4, verse 22 to 24. Iwanan ninyo ang dating pamumuhay at ang inyong dating pagkatao na sinisira ng masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng isip at aspetong espiritual at isuot ninyo ang bagong pagkatao na nilikha ng kawangis ng Diyos sa matuwid at banal na pamumuhay. Amen. Tulad ni Apostol Pablo, ginagamit ni Apostol Pablo yun ang paglalarawan ng pagbibihis, iwanan o put off o hubarin natin yung luma nating pagkatao at isuot o yung put on naman ang bagong pagkatao. Nang palitan ng Diyos yung pangalan ni Jacob bilang Israel, amen, para bang hinubad ng Diyos yung marumi na kasuotan ni Jacob bilang manlilinlang at binisan siya ng bagong kasuotan. Amen. So ang tunay na pagpapala na estado ng buhay, amen, kundi ang ganap na pagbabago ng ating puso at isipan at yung ating karakter na nakikita na may kabanalan sa ating pamumuhay. Maraming Kristiyano ngayon na gustong makatanggap ng pagpapala mula sa ating Diyos. Ngunit ayaw naman nilang hubarin yung kanilang lumang gawi. Gusto natin maging bago ang ating buhay. Ngunit bitbit pa rin natin yung mga lumang pag-uugali. Nandun pa rin yung chismis, yung may galit pa rin sa kapwa, yung mga panlilinlang o pangangalun niya. Ang hamon sa atin, hindi mo pwedeng isuot yung bago. Amen? Hindi mo natin pwedeng isuot yung bago nating pagkatao kung ayaw mong hubarin yung luma. Kung binago ka na ni Kristo, amen, kailangan nang makita yung pagbabago na iyon sa atin. Amen? Kung paano ka magsalita, kung paano tayo mag-isip at makitungo sa ating pamilya at maging sa ating kapwa. Amen? So makikita po yun. Amen, na isa na po tayong
bago. Amen. Hindi na po tayo yung dati nating pagkatao. Colossians chapter 3 verse 9 to 10. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa dahil lubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na binabago ng may lalang ayon sa kanyang sariling larawan upang lalo ninyo siyang makilala. Pinapakita sa atin sa talata ito na yung bago nating pagkatao na ibinigay ng Diyos ay hindi isang bagay na biglaan lang na natatapos ito. Isang patuloy na proseso ng pagbabago. Ito yung tawag na ongoing renewal, patuloy. Amen? Upang maging katulad natin ang larawan ng ating manlilikha. Amen. Nung binigyan ng bagong pangalan si Jacob, hindi ibig sabihin na naging perpekto na siya agad. Ngunit simula sa araw na yon, may bago na siyang direksyon at pagnanais na lumakad ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. At hindi na sa sarili niya lamang na may pandaraya, kundi sa kalooban ng Panginoon. Kaya baka ikaw ngayon, meron ka ba bang ikaw ay pinanghihinaan ng loob ngayon dahil nakikita mo pa rin ang iyong mga kahinaan dahil ikaw ay oo, nagsisimba ka nga linggo-linggo, amen, pero tandaan mo ang pangako ng Diyos ay ang bagong mong pagkatao ay patuloy na binabago araw-araw, hindi lamang isa-isang araw lamang. Kaya huwag kang sumuko kung nadadapa ka man o ikaw ay dumaranas ng pagsubok. Amen? Na kung minsan ay ang mahalaga, hindi mo, amen, hindi mo ito susundan o huwag kang magpalamon sa mga luma mong gawi o bumalik sa iyong mga dati mong ginagawa. Manatili tayo sa ating Panginoon. Manalangin po tayo sa Kanya. Lumapit po tayo sa ating Panginoon Diyos. Palagi tayo magbasa ng Biblia at patuloy sa pagsunod sa Kanya. Habang patuloy mo siya nakikilala, unti-unti na buburahin ng Diyos yung mga bakas ng Jacob sa ating buhay at palulutangin ang Kanyang bagong gawa sa iyo bilang Israel. Kaya sa oras na ito, amen, bago tayo matapos, amen, ihinto natin yung mga maling diskarte, suriin natin ating buhay, nating trabaho, pag-aaral, meron ba tayong ginagawang panlilinlang o pandaraya para lamang umasenso? Suko natin to sa ating Diyos ngayon. Yung pagpapalang nakuha sa daya ay may kalakip na sumpa at takot. Ngunit pagpapalang mula sa Diyos nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Kaya pangalawa, wag katakutan ng mga pagsubok o yung pagkapilay. Kung ikaw ay dumadaan sa mahirap na sitwasyon ngayon at pakiramdam mo ay mahina ka na, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang iyong pagkapilay o yung nararanasan sa oras na ito, maaaring paraan ng Diyos upang matutunan mo siyang lapitan at ng higpit kaysa noon. Amen. So yung pangatlo natin na mamuhay tayo na maintegridad at katapatan sa ating Panginoon. Pakita natin yung bago nating pagkatao na mayroong Kristo sa buhay sa pamamagitan ng ating pagiging tapat sa ating mga gawa. Amen. Sa ating trabaho, sa ating asawa, sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating relasyon sa ating Diyos. Amen po. So patuloy, ulitin ko lamang po sa ating conclusion po. Amen. Mula sa paninilang tungo sa pinagpala, paano natin maranasan tunay na pagpapala mula sa Diyos? Una, mararanasan natin ang tunay na pagpapala sa pamamagitan ng pagharap sa Diyos sa katahimikan at pag-iisa. Pangalawa, mararanasan natin ang tunay na pagpapala kapag dinurog ng Diyos ang ating sariling lakas at pagtitiwala sa ating sarili. Pangatlo, mararanasan natin ang tunay na pagpapala sa pamamagitan ng tapat na pag-amin sa ating mga tunay na kalagayan. At pang-apat, mararanasan natin ang tunay na pagpapala sa pamamagitan ng pagtanggap ng bagong pagkatao mula sa ating Panginoon Diyos. Tayo pong lahat ay yumuko na po at manalangin. Hallelujah. Father God in heaven, Lord Jesus, Holy Spirit, salamat po Panginoon sa muli, sa napakagandang paalala mo muli sa amin sa iyong mga salita sa gabing ito Panginoon. Patawarin mo kami Panginoon kung minsan may pinipili namin na dumaan sa aming mga sariling diskarte o yung may panililang o kasinungalingan para lamang makuha yung aming mga naisin. Amen. Ang aming kinikilalang tunay na pagpapala ay hindi nagmumula sa aming lakas, kundi nagmumula lamang sa iyong biyaya, Panginoon, sa iyong grace, Panginoon. Dalangin po namin
sa oras na ito na ngayon na kami nakakaranas ng matinding pagkikipagbuno sa buhay, sa aming pamilya, kalusugan o sa aming pananalapi. Bigyan mo po kami ng pusong mapagkumbaba upang isuko namin ang lahat sa iyo at sa iyo lamang kami lumapit, Panginoon. Salamat po dahil sa iyong anak namin, Panginoong Hesukristo. Ang aming lumang pagkatao ay pinalitan po ng bagong buhay. Tulungan mo po kami na lumakad ng may bagong buhay namin, may integridad at katapatan. Sa buong araw-araw, Panginoon, na aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, iyo pong gabayan mo ang buhay ng bawat isa sa amin. Sa iyo namin binabalik ang mataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Glory to God po. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay ni Pastor Mary Ann. Maraming salamat po sa kapahayagan ng salita ng ating Panginoon. Ngayon naman po tayo po'y darako na sa ating pagbibigay. Pagpalain po natin ang naghayag ng kabutihan ng ating Panginoon. At